Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya dito, "It feels to me like yesterday was the first time that Sandro Marcos got called out in the house. Well, now that he no longer has MR, Martin Romualdez pa ito, to protect him." So, hindi ako nanood sa deliberasyon sa House kahapon. Kaya, nag-scroll ako, ano ang ibig sabihin ni Attorney Trixie Angeles na called out? Yung bang nabanggit ang pangalan? Sinupalpal? Binatikos ba? Sino ang nagsupalpal? Ito, may sumagot. Ito, Emma Glo. Sabi, di ko napanood. Anong context, please? May nag-reply. Ito. Honey Lynn Ruiz, sabi niya, kay Congressman Eresi po, pinatawag daw siya ni Charis. Bahala na kayo kung sino yung Charis. At pinatigil daw dahil kinakalaban daw ang tatay niya na si Ngagba. Okay. Shien Blaza. Sa speech ni Congressman Erese, sinabi niya na pinatawag siya ni Sandro. Tinawagan ba o pinatawag? Tinawagan siguro. Pinatawag siya ni Sandro after ng isang speech niya before on political dynasty. He called out na problematic na ang majority leader. Ito na ang, as far as I understand, si Congressman Erese nagsabi na problematic na ang majority leader, anak ng presidente kasi si Sandro. Ang tatay ang pinoprotektahan, hindi ang interest ng House and its policies. Ngayon, naintindihan ko na. Kasi, galit na galit si Congressman Edgar Erese dito sa anti-political dynasty bill na tinatalakay nila, na ang isa sa mga nag-file ng bill na ito ay si Sandro Marcos at Speaker Bujidi. Tinututulan ni Congressman Erese yung bill na yun. Sabi niya, kung ipapasa natin ang bill na ito, binabastos natin ang ating konstitusyon. Ganun. Ano ba yung bill na gusto nilang ipasa na ang nag-propose ay si Sandro Marcos at Speaker Bujidi? Di ba kung anti-political dynasty bill, magkakaroon ng batas para malimitahan ang mga magkakamag-anak sa isang pamilya na sila sinalalang ang nabobotohan o nagsiserve as officials, national officials or local officials. So, dapat limit. Ang anti-political dynasty bill na isinampa ni Sandro Marcos at Bujidi, in fact, sabi ni Congressman Erese is pro-political dynasty bill yung gusto nilang maipasa. Parang nile-legalize nila na pwedeng magkaroon ng posisyon kahit isang pamilya kayo. Ganito yung bill, yung naintindihan ko yung bill na sinasabi nila na gusto nilang ipasa, Sandro Marcos, sa isang pamilya, example, Marcos family, pwede 5 members ng pamilya nila mag-occupy ma-elect at any one time. Example, 5. So, pwedeng may isang President Marcos, pwedeng may Senator Marcos, pwedeng mayroong Congressman Marcos, pwede may Governor Marcos, pwede may Mayor Marcos. Yon yung bill.
na gusto nilang ipasa. Kaya galit na galit si Congressman Erice. Pambabastos yan sa konstitusyon. Yun ang gusto nyong ipasa. Kaya yung bill ko, sabi niya kasi may bill din siya eh. Tapos gustong isama doon sa bill ni na Adyong, ano? Tanggalin nyo yung bill ko, huwag isama dyan. Ayokong madamay. Bilib ako talaga dito sa Congressman Erice na ito. Kaya sa kanyang palaging pagsasalita, sinibak na siya as Deputy Minority Floor Leader. Sabi niya, no problem! Nag-speech din siya. Kahit hindi na ako Deputy Minority Leader, nandito pa rin ako, boses ko, hindi ako mapapatahimik. I will be the equalizer in this house. Equalizer, galing yun ah. Kanang anong tawag nun? May term eh. Fiscalizer, pwede rin, di ba? Kumukontra sa mga dapat kontrahin, susuportahan ang mga dapat suportahan. Dapat ganun. Kaya ako, saludo ako dito kay Congressman Erice. So, bakit mo patatawagan? Ibig sabihin, hindi nyo kayang supilin ang... Kasi may prinsipyo at paninindigan, sa tingin ko lang itong si Congressman Erice, he is a man of principle. Katulad niya si Congressman Toby Chanco. Yan. Erice, Chanco, Barsaga, Libeste, and of course, mga congressman natin sa Davao, Congressman Jesus Bong Sontay. Then, meron pa rin. Malalaman na natin sa plenary vote sa impeachment ni BP Sara. Yung mga congressmen who will vote no. Yon ang mga may prinsipyo. To me, sa akin lang. Yung 54 members ng Committee on Justice na who voted yes sa impeachment, to me, alanganin na yon. Babantayan ko na sila, lalo na yung 2 congressman dito sa aming lugar na who voted yes. Ikakampanya ko sila pagdating sa 2028 election, laban sa kanila, of course. Okay, so, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribong ito para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataganong yero si tatay. Kung sa naghatag ayan sa aning sin. O si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gyud nimo nga salamat gyud sa natagaan gyud siya yero among tagaan. nga naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Mi nga nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo ni lang kahimtang. So mupod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga. So kawayan lang jud. So luoy jud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod sa sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo gyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gid ang among payag. Oo, so makapuli na gyud mo og atop nay. Makapuli na So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na ka tuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan, so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Na nga minyo na duha. So nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Say 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila. So ang ilang balay mo lang ni. So ang ilang mga anak nangaminyo na. So unsa inyong panginabuhian tay ug nay? Mag-umara. So mag-uuma lang mo. Oh.
Tungod sa among kalisod, kalisod, dili gid bi makag-atop og sin. O, so, Kawayan ra gyud o among sige atop. tay. Salamat po. Salamat Salamat gyud gyud sa sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige, salamat po.